Naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa Marawi City. Makakasama natin si Rafael Bosano. Rafael, kamusta ang sitwasyon dyan? Balita namin may kaguluhang nangyari. Anong dahilan? Jeff, wala pang 10 minuto nang mula tayo pumasok dito sa loob ng polling place na ito. Doon sa main road ay nagkaroon ng tila riot sa pagitan ng dalawang grupo. Kaya naman naantala maging yung mga nandito sa loob na mga botante at kinailangan lumabas ng mga pulis, ng mga militar para lang mamagitan doon sa dalawang grupong yon. Pero hindi ko alam kung napapanood niyo yung initial na natin nakuha, pero yung iba doon ay kinailangan talaga silang i-put on the ground, no, para at i-restrain para nga manaig na yung kapayapaan doon sa pagitan ng dalawang panig. Pero nakita natin, itong mga babaeng ito kanina ay nandun sila mismo nung mangyari yung gulo. Si Hasmin ay 26 years old. Hindi niya to unang beses na bumoto. Pero Hasmin, pwede mo bang ilarawan kung ano yung nakita mo doon sa labas dahil nasa gitna ka nung nung pila? Nagkakagulo po na tumakbo na kami doon sa may gilid kasi baka madamay kami. Yun lang po yung nakikita ko kasi nagsitakbuhan na yung mga tao, tumakbo na din kami. Pero may mga narinig ka ba kung paano to nagsimula? Meron ba nagsumigaw o may nambato? Kasi meron tayong nakitang... Wala, yung mga tao lang, nagsitakbuhan na rin kami. Yun Ikaw, lang. sabi mo kanina habang nag-uusap tayo, ang gusto mo lang naman ay bumoto. Oh, pero nung mangyari yon at nung maipit ka sa gitna ng gulo na yon, ano yung nangingibabaw sa iyong pakiramdam? Natatakot kami. Pero andito pa rin kami, buboto pa rin kami. So kahit anong gulo, hindi niyan mapipigilan yung kagustuhan ninyo. Okay, sige. Maraming salamat, Hasmin, at ikay mag-iingat, ha? So, bukod dyan sa incident na yan, Jeff, ay meron pa doon sa kabilang eskwelahan naman na isang voting precinct ang naantala naman yung pagboto ng mahigit kalahating oras. Ang dahilan niyan ay isang poll watcher ang nagbuhos ng tubig doon sa automated counting machine at tuluyan na nga itong nasira. Kaya kinailangan pang antayin mula sa munisipyo ng Marawi yung contingency machine para nga ito'y mapalitan, yung nasirang ACM. At ang sabi nga ng COMELEC officer ng Marawi ay talagang malaking dagok yung ganito mga pagkakaantala dahil nga isipin mo 30 minutes ilang tao na sana yung nakaboto dyan. Ganun pa man, ang tinanong natin sa kanya ay paano kung yung mga botante doon sa lugar na yon ay abutan na ng 7 p.m. cutoff. Ang sabi niya, basta't sila ay nasa waiting area, kahit palagpas 7 p.m. basta't sila ay nasa waiting area ay maaari pa rin silang makaboto. Bukod naman dyan sa binasang ACM, meron ding naganap na suntukan sa pagitan naman ng dalawang poll watcher din. Doon din sa kabilang eskwelahan na yun. Kaya itong area na to, Jeff, sa barangay Sagunsongan, ito yung pinakamarami o pinakamalaking bulto ng mga botante sa Marawi City. 14,000 ang inaasahan na boboto dito sa buong maghapon. Kaya naman ito talaga yung tinututukan ng otoridad at para nga mapanatili yung kaayusan, kapayapaan at integridad ng halalan. At yun talaga yung kanilang prioridad ngayon. Pero maaga pa, alas 9 pa lang ng umaga, napakahaba pa ng araw. At sabi nga nila, maaaring maulit ito anumang oras ngayon o mamaya. Jeff. Rafael, balikan na natin para malinaw. Ano yung punot dulo kung bakit nagkaroon ng gulo dyan? Oo, Jeff, ang sinasabi ng pulis, meron dalawang mga supporters yung magkabilang grupo at ang ginagawa ng bawat isa ay o ng isa sa kanila ay gustong i-hamper, o gusto nilang maantala o ma-delay yung halalan. Bigyan kita ng isang example, sinabi ng Marawi City OIC na pulis na si Colonel Pagayawan, merong isang poll watcher na may dalang master list ng mga poll watchers, bagay na bawal at hindi talaga allowed dahil pag ikaw ay isang poll watcher, ang trabaho mo lang, ang duty mo lang ay pumasok doon sa polling precinct
at bantayan o manood ng proseso ng pagboto. At hindi ka dapat manita ng mga kapwa mo watcher o kaya manita ng mga botante. At yun nga yung isa sa mga nakikita nilang dahilan kung bakit nga nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng magkakaibang grupo ng mga supporters at ng mga poll watchers ng mga kandidato, Jeff. Rafael, nandiyan ka sa Sagunsongan kung saan yan yung barangay na binubuo ng mga na-displace mula doon sa lugar sa Marawi ng kung saan nangyari yung gera noong 2017 at nung 2022 elections, delayed na talaga dyan yung botohan dahil nga sa dami ring aberya. Dahil ba sa nangyari yan, mas naantala ba yung pagboto ng ating mga kababayan dyan? Dahil sa pangyayaring ito, na-delay siya doon sa isang voting precinct more than 30 minutes. Ito, tinignan natin yung oras mula nang sumiklab yung tensyon. Mahigit 20 minutos din yan o baka mas higit pa. Pero kausap talaga natin yung mga botante dito at karamihan nga sa kanila ay mga residente ng mga transitory shelters o yung mga temporary housing na dahil nga nasira yung kanilang mga bahay sa most affected area, yung pinaka-apektadong lugar noong Marawi Siege. At sabi nga nila, itong halalan na to, magandang pagkakataon para sila ay makapag-isip at iboto talaga yung leader na nakikita nilang magsusulong talaga nung kanilang hangarin na makabalik dun sa kanilang mga dating tinitirhan, Jeff. Rafi, does it appear na kontrolado naman ng mga otoridad ng sitwasyon o mukhang magulo talaga na magre-resulta sa pagkaantala ng halalan? Alvin, nagkaroon lang ng konting putol sa iyong tanong pero baka pwede mong maulit. Lumilitaw ba na kontrolado naman ng mga otoridad ang sitwasyon o mukhang whether we like it or not talagang maaantala ang pagboto ng ating mga kababayang Muslim? Okay, Alvin, hindi ko talaga marinig yung iyong tanong pero kung ang tanong mo kung may ginagawa ang otoridad o kung ano ang kanilang mga hakbang para mapanatili yung kaayusan at masigurong magtutuloy-tuloy yung halalan. Nakita naman natin, nakakala talaga yung puwersa ng military, yung Task Force Marawi, yung PNP, at nakita naman natin talaga yung kanilang effort na pigilan talaga yung gulong nangyayari dito sa pagitan ng magkakaibang grupo, Alvin. So in other words, ngayon, habang tayo nag-uusap, nagtutuloy-tuloy na ang halalan. Yes, Alvin. Actually, nung pagtayo natin dito, kaka-resume lang nung halalan. At yung kita mo, yung kausap natin kanina na galing din sa labas at naipit doon sa gitna ng kaguluhan, ay nakapasok na. So, sa ngayon naman, tuloy-tuloy yung halalan dito. At syempre, mariing nakabantay talaga yung mga tauhan ng Task Force Marawi, yung mga militar. Makikita mo nga dito sa aking gilid, bawat kanto ay meron nakaposisyon na military personnel at inaalalayan din nila yung mga senior citizens na patuloy pa rin bumoboto hanggang ngayon. Mapakita ko lang sa iyo, Alvin, yung merong elderly, merong senior citizen dyan at siya'y akay-akay na ng kanyang sister, at yan yung sitwasyon dito sa ngayon. At ang maganda dito ngayon, pagpasok mo sa polling place ay mahigpit na ang seguridad. Nakikita mo tong mga militar ay talagang kinakapkapan nila yung mga papasok. Yung mga babae, yung mga bag nila, binubusising maigi dahil bawal. Yung mga lipstick dahil pwede yang gamitin para sirain ng balota. Yung tubig, bawal din dahil nga gaya nung nangyari kanina, ginamit siya bilang pangsira sa ACM. At yung mga cologne, mga alcohol, bawal na bawal din yan dahil yan ay mga flammable material. So, ganito yung hakbang nila ngayon para masiguro na kung ano man yung sitwasyon sa labas na magulo ay hindi padala dito. Pero nakita natin, hindi naman talaga 100% foolproof dahil nangyari pa rin nga yung pagkakasira ng ACM doon sa isang polling precinct. Pero remember, Rafi, Alvin, kakaumpisa lang ng proseso, mahaba-habang oras pang bubunuin ng mga taga-Marawi and anything can happen. Can you imagine kinakapkapan yung bawat botante, pati yung mga gamit nila ay chine-check dahil lang sa takot o pangamba na masabutahe yung proseso. Mahaba pa yung oras na kailangan nating antayin, Rafi. correct ka dyan, Alvin. That yun nga talaga yung sinabi. Yan din mismo yung tanong ko
doon sa OIC ng Marawi Police. Alas 9 pa lang ng umaga, meron pang mahigit 6 na oras para ang mga tao ay bumoto. Pero sabi nila, mas mainam na talaga yung nag-iingat at yung ganitong klaseng kapkapan. Total, mabilis lang naman yung pangangapkap nila, no? At pag may nasalat, no, sa kanilang mga damit, ito ay gusto nilang makita. At kung ito ay bahagi ng mga listahan ng mga prohibited items ay hindi nila palalampasin, no. Hindi naman ito confiscated permanently. Pagkatapos silang bumoto, pwede silang bumalik at kunin ito. Pero ang sabi ng otoridad, mainam na yung ganitong sistema kesa naman mas malaki pang gulo yung mangyari at lalong mabulilyaso yung proseso ng halalan dito sa Marawi City, Alvin. Siyempre, Rafael, unfortunate siyempre na makita yung mga ganitong eksena dyan sa Marawi. Lalo't bawat halalan ay may mga ganyang ganap. Yung mga sinasabi at binabanggit ni Rafael na mga insidente na yung mga balota sisirain. Noong 2022, I was there covering and even before Ganun din na 2019, sitwasyon. yung mga balota talaga tinatanggal, tinatapos, sinusunog, yung mga vote counting machine sinisira. At nagkaroon nga, even during the day after elections, doon sa may City Hall noong 2022 ay nagkaroon din ng barilan. So, sinasabi mo para mas okay pa ito ngayon? Hindi, sinasabi ko lang is unfortunate na hanggang ngayon Na ganyan hindi pa rin. napuputol yung mahabang kasaysayan ng karahasan dyan sa Marawi kahit na anong panawagan ng mga otoridad. Pero at this point, Rafael, kamusta yung iba pang areas of concern dyan sa Lanao del Sur, yung probinsya mismo na Sa Payan. katabi nitong Marawi City? Base sa ating mga nakalap na impormasyon, no, doon sa ating mga contacts doon, ang sabi nila, mayroong mga ilang polling places, polling precincts na naantala yung oras ng botohan. At meron nga doon, alas 7 na nag-umpisa yung botohan. So ibig sabihin, tapos na yung special hours para sana sa mga senior citizen at sa mga PWDs at pregnant women. Pero pagkasapit ng alas 7 ay nagbukas na ito at ito hinihingi lang natin yung informasyon, no, kung ito bang 7 to 9 naman ang kanilang ginawa na special hours para doon sa vulnerable sector na yan o ibinuksan na yan, no, sa lahat ng uri o sa lahat ng categories, no, ng ating mga kababayan. Pero sa ngayon wala pa namang matinding pangyayari na hindi gustong mangyari, no, ng otoridad. Ang sabi nga nila, yung mga ganitong mga klaseng mauling incidents o mga rambulan ay bahagi na talaga ng halalan dito sa Marawi, no. Kaya para sa kanila mas madaling respondihan yung mga ganito. Pero sana sabi nila ay tumigil na rin, no, yung mga individual na magtatangkang gambalain o i-interrupt yung halalan dito dahil alam mo marami naman talaga ang gusto lang talagang bumoto at kawawa naman sila kung hindi nila may exercise, no, yung kanilang right to suffrage dahil lang sa panggugulo ng ilang mga individual. Jeff. Sige, babalikan natin mamaya. Ituloy-tuloy naman yung ating special coverage si Rafi.